Eto, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan, ginagamit po ng Diyos yan para for us to think that we do not owe our life. We do not manage our life. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode. Kung ikaw po ay baguhan, kung ikaw ay newcomer, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ating pong ginagawa dito sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga preachings, mga religious discussions, mga Bible studies. But for this episode, actually, meron po tayong i-feature na dalawang artista. Ito ay mga artista na nagtanong sa segment nga po ng programming ni Brother Eli, itanong mo kay Soriano. So, I think we'll be featuring first one would be Bayani Agbayani. So, first time ko po itong papanoorin. Hindi ko rin po alam kung ano yung background ni Bayani Agbayani, kung siya ba ay member ng MCGI o siya ay naanib sa ibang relihiyon. But anyway, sa atin pong maghihimay pag-aanalisa ng mga debate, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, ano pang hinihintay natin mga ka-youthie? But before that, I want you to click like or thumbs up dahil yun po ang ating tuition fee po sa ating Usap-Usap University. So ano pang hinihintay natin? Samahan niyo po ako. Let us watch this video for the first time. Let's go. Susunod po magtatanong ay ang sidekick po ni Kuya sa pelikula, si Mr. Bayani. At maraming salamat po at naging bahagi kami ng advocacy ni Kuya Daniel dito sa pelikula po isang araw. Eli, ang tanong ko lang po, paano po ba na yung mga problemang dumadating sa buhay ng bawat tao ay maging daan upang makalimutan niya ito at lalo siyang mapalapit sa Diyos? Una, kasi ang buhay ay influenced by the power on high. The power on high, yung mataas sa lahat, ini-insist niya sa atin that He exists, that He is justice, that He is all-powerful. Hindi lang siya nagsasalita na maririnig natin, pero there is a way of God to show us that He is Almighty. Basahin natin ng 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. In this verse, ini-introduce ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang sarili para sa tao. Dapat unang-una makilala mo, there is somebody na bumubuhay, pumapatay, sumusugat, nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi ng Diyos. Kahit pa ikaw the most powerful man on earth, pag dumating sa iyo yung takda ng Panginoon, hindi ka makakapagreklamo. Bakit? Mamamatay ka, makakasakit ka, kahit ikaw ay presidente pa, kahit ikaw ay huwes pa, kahit pa Chief Justice ka ng Supreme Court, dadating sa buhay mo that you will experience one day that there is a God na sumusugat, nagpapagaling, pumapatay, bumubuhay. Ngayon, paano yung mga problemang dumarating sa buhay ng tao? Paano niya makakalimutan yon para mapalapit siya sa Diyos? We have to work in coordination with God. Ang Diyos ay isang manggagawa, kapatid. Gumagawa siya ng mabuti araw-araw, pero nagpaparusa siya sa masasama. Kung minsan, pag dumating yung parusa ng Diyos, mamamangha ka kagaya ng mga iba na mga hatun sa nangyari sa Leyte. 25:32 ni Jeremias, ang sabi ganito po, pakinggan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging tumi sa ibabaw ng lupa. Akala natin po napakahirap na nung nangyari sa Leyte. Meron pa po mas mahirap doon. Yung tiempo wala nang tataghoy,
wala nang dadampot, wala nang maglilibing sapagkat patay lahat. Yun ay nakahula sa Biblia. Ito pong lahat ay mangyayari ito. Ako ay isa sa mga naniniwala na ang lahat ng sinasabing hula ng Panginoon ay nangyayari. Kaya, kailangan nating kumilala, first of all, na mayroong Diyos na nag-i-exist. And we have to work in coordination with Him. Kasi ang sabi po doon sa unang Corinto 3, versikulo 9, ganito nakasulat doon. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo po mga tao, tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang main actor o ang main na gumagawa, ang Diyos. Tayo lang ay kamanggagawa. We are collaborators of His work. Kaya nga, instrument tayo ng kanyang paggawa ng mabuti. That must be done. Kaya ng panalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Okay, before we continue there, Brother Eli, pasensya ka na. At pasensya na rin po sa mga viewers natin. Ganito po talaga nangyari dito sa ating reaction channel. Ano po? Pero gusto ko pong i-mention yung sabi ni Brother Eli na una, no, for us to forget about the problems, number one is you have to know God. You really have to know God first. At pangalawa, you have to acknowledge na ang term nga ni Brother Eli na na-mention niya is we have to collaborate dahil ang Diyos ay ating kamanggagawa. Kasama niya. Very interesting po yan sa akin. And of course, how Brother Eli answered it, he started with disasters. Ano yung mga nararanasan natin? Katulad nga po nung sabi niya na bagyo sa Leyte. And in fact, he also mentioned, I remember in our past video reactions mga ka-youth na ang pag-shake ng ground, no? Yung ating mga experiences with lindol, mga earthquakes, ang mga tidal wave ay paraan ng Diyos ng pag-express ng kanyang anger sa atin. So in a way, it really shows to us His power and His dominion over us. Sinabi niya rin po na walang makakaligtas sa takda ng Panginoon. Pero sa ganito nga po mga uri ng pagtatanong, I'm always curious kung saan yung extent ng problema na dumarating sa tao dahil sa kanyang sariling mga kamalian, dahil sa kanyang sariling mga pagkakamaling mga gawain, health-wise, body-wise, at saan namang parte o saang banda yung extent ng kapangyarihan naman ng Diyos in affecting us, no? In quote-unquote, in inflicting us with these problems. I hope Brother Eli could answer more about this, although I also recognize na ito lang ay segment lamang no, ng pagtatanong. Kasi usually po kasi sa mga Itanong Mo Kasoriano episode, it's a bit short, no? Kumpara po sa mga Bible study po talaga. His will must be done. That is His will. But whenever the will of God is not being followed, whenever the will of God is being disobeyed, the will of God must be done. And what is the will of God? Pagka gumagawa tayo ng masama, marami siyang puwersa na pwede pakilusin. Pwede siyang magpalindol, pwede siyang magpa-tidal wave, pwede siyang magpapagyo. Basahin natin ng 9:5 ng Hope. Na siyang naglilipat ng mga punto at hindi nila nalalaman pagka nilidiklik niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yung paglindol po is a manifestation of God's wrath. Galit ng Diyos yan. Para magpaalaala sa tao to remind you na merong nag-i-exist na Diyos na hustisya. Yung pagdating ng tidal wave, kagaya nung napakarami kong narinig na mga kwento, 9:6 ng Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumakha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ipinubukso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ayan, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Siya na gumawa ng balantok sa lupa. Alam natin yung balantok yung curvature of the earth, which sometimes is impossible to believe na bakit magkayari na ang earth naka-curve na gano'n, yung tubig niya na nakabalot sa earth, yung mga ocean natin, naka-curve din yan, may curvature yan, because the earth is round. Kaya sabi ng Biblia, siya ang gumawa ng balantok sa lupa. Pero kahit na may balantok pa, may hindrance para yung tubig sumalunga dun sa balantok,
Nagagawa ng Diyos yun. Natatawag siya ng tubig sa dagat para ipukso sa ibabaw ng lupa. And nobody can resist that. Nakita natin dito sa Leyte. A sample ay nangyari sa Thailand some years back. Ngayon nangyari sa Leyte. Yung mga tidal waves, yan ay manifestation ng God's wrath. Ngayon, paano tayo, kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun na mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos? Let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something. Kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo eh. Ito, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan, ginagamit po ng Diyos yan for us to think that we do not owe our lives. We do not manage our life. There is somebody higher than us that will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos eh. And that will finally happen dun sa araw ng Panginoon. Gusto ko rin pong i-mention dahil nasabi ni Brother Eli, ang pagbabalanse daw ay sa darating na panahon. Ito yung pagdating ng paghukom na darating nga sa each and everyone. So mga viewers po natin na hindi pa po nakakapanood ng ating pong video reaction sa paghukom, yung end of the world, meron po tayong whole playlist po niyan. So sana po ay panoorin nyo dahil ultimately yan do po ang magbibigay sa atin ng balanse sa araw nga po ng paghukom. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman ay pwedeng pakiusapan eh. Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala niyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniela. Sinasabi ko sa kanya, ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagkahirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe. Okay, before we continue there mga ka-U3, Brother Eli finally has really answered directly a couple of minutes ago. And he said, bakit nga ba merong problema? And sa totoo lamang po, kakambal na po yata ng ating existence sa ating buhay, ang mga problema. At sadly, yung iba ay hindi na nila ma-handle yung kanilang problema. Ang iba po ay gumagawa ng mga kamalian. At hindi lang kamalian, iba kasalanan o kasamaan pa. So ang iba naman, nagsa-self-harm dahil nga hindi na nila makaya yung kanilang mga sariling mga problema. Ang sabi ni Brother Eli dito, meron at least 3 na na-take note ko po. Number 1, it tells us something. God is telling us something. Number 2, something that we can learn from. In short, merong leksyon na binibigay ang Diyos sa atin kapag tayo ay nakaka-experience ng mga problema. Something that we can think about. Saan tayo nagkamali? Saan tayo pwedeng matuto? And third part here, it also shows that we don't manage our lives daw. So I'm really curious about this idea that God is managing our life. Katulad nga po nung na-mention ko rin kanina, anong extent ang kayang quote-unquote kontrolin and for lack of a better term, manipulate sa ating buhay at aling parte naman ng pwede natin gawin sa ating buhay, ang sarili nating will. So sana po sa mga atin pong mga viewers, kung makakomment niyo po sa baba, maybe you can answer that question dan po sa comment section natin. That somewhere in the great somewhere, tears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our heart and to put on Him our cares. Gaya ng sabi ni San Pedro, sa 5:7 ng unang Pedro, sa English, pakibasa mo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak niyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan,
sapagkat kayo ipinagmamalasakin niya, for He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe it. Yun ang malaking solusyon sa problema. At siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan. I have gone so far. I have traveled the 4 continents of the earth. Hindi pa lang ako napupunta ng Africa. Pero lahat ng kontinente ng mundo napuntahan ko na. Kaya may mga chapters ng Church of God International sa lahat ng kontinente. Kahit sa Africa na hindi ko pa nararating through satellite, we have 8 satellite providers that show our program in all continents of the world. At kaya masasabi ko na meron na akong karanasan. I believe that there is God. Gusto kong i-share sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Why? Because if there is no one to help you, if there is no human capable of helping or doing things which you wanted to be done on your life, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos, hanggang tao ka lang. Pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka nang madadahingan. It is very consoling to know that there is somebody up there that listens to the prayers of the poor, the neglected in society, at yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ng problema, to pray. Because God will help you forget your problems in life. He will solve your problems. Karanasan ko yun. Siguro I'm old enough to be believed sapagkat naranasan ko ito for the last 67 years of my life. Under persecution ko ako ng mga religious group sa ating bansa. Di ba, may isang araw na ba? Salamat po. Thank you po, brother. Okay, so dyan po nagtatapos yung first part po, and if I'm not mistaken, dalawa po kasi itong artista. So the first one was Bayani Agbayani asking about problems, and number 2 daw po ay si John Regala. Ayan, John Regala. Syempre, si Bayani ay isang popular na comedian, lalong-lalo na 1990s, early 2000s. At si John Regala naman po, popular po na gumaganap na kontrabida. But before we continue, kung napansin niyo po yung pag-end po ng sagot ni Brother Eli, although nakita niyo po may mga nakakover sa kanyang face dahil I think it was a screen capture lamang sa YouTube siguro. But he mentioned, binalik niya, sabi niya na isang araw. So yung word na pag-mention niya ng isang araw is a callback, ang tawag po namin yan sa comedy writing, callback. No, sa first points po na mention mo sa pagsagot niya kanina ng tanong, dahil nga po ito ay related dahil sidekick nga po sa palabas yata o programa na Isang Araw or something like that. Na sidekick nga po si Bayani doon kay Kuya Daniel Razon. So ang pagsagot ni Brother Eli, nilagay niya yung word na isang araw as a callback nga doon sa role at sa pelikula. Very witty way of answering that question. So second part, ito po ay si John Regala naman po. I don't know the question, so let's watch this. Maligayang pagkikita po, Brother Eli. Brother Eli, may tatanungin lang po ako sa Exodo. Pero kasi nakalagay po doon nung inutusan ng Panginoon si Moses, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, kung hindi niya pakakawala ng mga Israelita, ay papatayin ko lahat ng kanyang hayop. Yung asno, kabayo, lahat ng hayop ng tiga-Ehipto ay mamamatay. Pero walang mamamatay sa mga hayop ng tiga-Israel. Brother Eli, tanong ko lang po, kung kinabukasan po kasi pinatay ng Diyos po yun kasi walang itinira doon sa mga hayop ng tiga-Ehipto. Yung hinabol po nung nasa kalagitnaan na po ng desyerto, yung mga Israelita, nung pinakawalan na po ni Paraon, hinabol po siya ni Paraon ng nakasakay siya sa 500 karwahe, hila-hila ng 500 kabayo. Saan ho nang galing yung kabayo?
samantalang pinatay na nga lahat ng hayop ng taga-Egypto. This is something like what I said, quite interesting dahil hindi pa ako nakarinig ng ganitong tanong. I like it. Although, it really made me smile. Sadly, si Mr. Regala po ay namatay na po kamakailan lamang. So rest in peace po sa kanya. Pero yun nga, ito, very interesting question. So let's see how Brother Eli would respond. So ang logic nga, di ba? Namatay naman pala lahat ng mga animals ng mga Egyptians. Papaanong nagkaroon pa rin sila ng mga sinasakyan nung inabol na nila si Moses? So this is my guess. I'm guessing it's either sasabihin ni Brother Eli na ang ibang mga animals na ito ay owned by Moses. Yung mga grupo ng mga Israelita, yun ang guess ko na ang iba naiwan. So yun ang ginamit. Or my other guess is pwede na within sa Egypt, wala silang mga masakyan. Pero kasi ang kaharian naman ng Paraon ay pwedeng mag-extend outside the borders ng Egypt. So siguro yung mga outside ng Egypt na mga animals, yun ang ginamit nila. So let's see ano yung sagot ni Brother Eli. Ay natin yung sinasabi sa 9:3 na Sodo, kapatid na. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan. At ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. Yeah. Parang isang bagay na marabilyoso, sabi ng mga Kastila dito. Walang namatay kahit isa sa mga nasa Israel, lahat ng hayop sa Ehipto namatay, pati mga kabayo. Nung habulin, saan manggagaling yung kabayo? Ulitin natin yung unang talata. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang. Nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, Nasa parang. Wala naman sa parang yung mga kabayo nung makaruarwahe dahil nakaredy o nasa mga kwadra yun. Kung may pisting darating, hindi madadama yung mga nasa kwadra. Yung nasa parang, patay lahat. Kaya nahabol pa rin niya. Nasa parang pala. Wow. Brother Eli, sabi lahat po ng kabayo, lahat po ng hayop, patay Oo nga, lahat. Yung nasa parang. May distinction yung 9:3 Nakapatong sa yung hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa asno, nakapatong sa kamelyo, lahat ng nasa parang. Alam mo kasi ganito, kapatid na Jonathan. Para mamatay yung mga hayop, naturally, mayroong isang sudden na piste na darating, pagkakapiste ng hayop, that will affect everything na nandoon sa parang. Yung mga hayop na ginagamit sa nasa nakakwadra yan Naka-isolate. Yung sariling kulungan. Kaya yung piste, doon lang i-epekto doon sa parang. Pero ito, wala sa parang ito Nasa mga kwadra ito, nakalagay ito at nakahanda, nakasama sa karo, no? Kaya anytime na aalis si Paraon, merong darating na wala namang kasing ibang possibility kundi yon. Ganun ang pag-unawa sa kasulatan, kapatid na John. Ano ang mga possibilities? To look into what is the truth. Aalamin mo yung biblical, scientific, at material possibility. To know the deep, the profound meaning of the Word of God. Titingin ka una sa possibility. Bakit nang mamatay ang mga panganay sa Ehipto? Puro panganay lang. Hindi ba merong lumabas na salot para sa mga panganay? Bakit panganay ang maapektuhan?
ba't na-immune yung pangalawang anak, yung pangatlo, pang-apat, pang-anim na anak? Merong sense of immunity. Kaya kasi ng Diyos gawin yun eh. He is the Almighty Father, He is the Creator, He knows our being. Magagawa niya yon in a general manner na itong papakalatin niyang mikrobyo, kung yun eh virus o kung ano man yon. Sa ating alam kasi ngayon, viruses, ang mikrobyo at mga viruses ang maring makagawa nun, ano? At yun na may sinasabi rin dun sa Biblia na merong salot na pinarating ng Diyos. So yung salot, mikrobyo yun. Dahil virus, bacteria o maaaring parasite na maaaring makaapekto lamang sa mga firstborn. Ngayon, pinag-aaralan niya ng siyensya. Walang makita ang siyensyang paliwanag, kundi ang isang nung mga apologetics o mga apologists ng mga Bible scholar, ang sinasabi nila, ang maaaring possibility nun, mayroong isang uri ng fungus na nasa mga wheat, nasa mga mga Trigo. harina, yung mga wheat, yung Trigo. kung ginagawang harina, tawag Trigo. na maaaring makaapekto sa panganay at maaaring nung gabi na yun, nung kumain yung panganay, namatay lang. Hindi possibility rin yun sa akin, para sa akin hindi eh. Kasi hindi naman case-to-case basis yan sa pagdating sa resistensya ng isang tao eh. Pero para sabihin sa Biblia, lahat ng panganay sa Ehipto, ang immune system ng lahat ng panganay nag-deteriorate at pagkatapos namatay sila lahat. Bakit? Kasi sa Biblia, ang kahulugan ng panganay, kalakasan. Yun yung iyong kalakasan. Yung anak mong panganay, nagre-represent ng iyong kalakasan. Yun ang kauna-unahan mong anak, kauna-unahang kalakasan mo yun. Ngayon, pinakikita ng Diyos kay Paraon, ang lahat ng kalakasan ng Ehipto, kaya niyang igiba. Kaya nagpasapit siya ng isang uri ng sakit o ng piste o pestilence na makakaapekto sa lahat ng panganay ng Ehipto. Okay, before we continue, pasensya na dun mga ka-Year 3 Gusto ko lang pong i-mention dito na interesting how Brother Eli responded. I think Mr. Regal is asking beyond that question. No, yung contradiction nga, seeming na contradiction nga sa Biblia. So tandaan po natin kasi minsan sa mga nagtatanong po, of course may mga nagtatanong dahil talagang gusto lang nila malaman yung particular na question nila. Pero ang iba po kasi dyan, meron po yung background no? Meron, it's either influenced by their religion, influenced by their prior knowledge, kaya po nagtatanong po sila dahil may mga pinupunto po sila na could be a contradiction in the Bible, just like what happened here with Mr. Regala. Pero paano sinagot ni Brother Eli yung kanyang tanong? So sinabi ni Brother Eli na kinakailangan in reading the Bible, you have to find out the three possibilities: biblical, spiritual, at saka material possibilities. Sinasabi ni Brother Eli. So in short, kay Brother Eli, he goes beyond what was asked and he goes on to discuss about a possible lesson that we can learn. At tinuloy pa nga ni Brother Eli, hindi lamang sa mga animals na namatay. Remember, ang ultimate kasi dyan, di ba, na parang test o challenge talaga na ginawa ng Diyos sa mga Egyptians, especially sa Paraon, ay yun nga, kinuha ang buhay ng kanilang mga eldest na mga children. So, sinasabi ni Brother Eli, it is actually equivalent to kalakasan. Alam din natin sa mga nakapagbasa na po o sa mga nakapanood ng movie na The Ten Commandments, na kung saan ito yung last straw on the camel's back, kumbaga. Doon nagbumigay talaga yung mga Ehipsyo dahil nga namatay na yung kanyang anak. So, finally, okay, sige, papalayain ko na kayo. So, yan po yung start po ng pagpapalaya ng mga slaves, no, ng mga Israelites mula po sa Ehipto. Para ipakita kay Paraon ang kapangyarihan ng Diyos, ano? Ngayon, pero hindi nadamay yung mga pangalawa, pangatlo, pang-apat, kung meron 12 anak doon, libre lahat yun, walang nagalaw doon kahit sa ano. Parang ganoon din yung kabayo. Sinabi naman ng Diyos lahat ng nasa parang ang nakapatong kamay niya sa lahat ng nasa parang. Hindi na naman sa parang yun hindi nga mamamatay yun. Dahil kung mamamatay yun, paano hahamulin pa ni Paraon? Pero kang araw, wala namang kabayo, patay na lahat. At hindi naman makakakuha si Paraon ng kabayo sa mga anak ni Israel dahil malayo ang Goshen. Ang Goshen is not so close to the palace of Pharaoh. Ang Goshen ay isang separate place
where he kept the Egyptians. Doon sila. O the Israelites. Paano hahabol ka eh? Yung mga Israelite ay umalis na, dala-dala yung kanilang mga kabayo. Di ba? Gano'n yung Ten Commandments, dala-dala kabayo, dala-dala aso, umalis na nga, hahabol ka, patay lahat ang hayop mo. Paano ka makakahabol? It is impossible. No way na makahabol si Paraon. Nakahabol ba? Hinabol nga eh. Hinabol nga. Saan siya kumuha? Ibig sabihin, matupad yung salita ng Diyos. Lahat ng hayop sa parang patay. Pero yung nasa kwadra, hindi. Para nga mahabol niya. O ngayon, nung hinabol niya, ano nangyari? Basahin natin sa awit. Ganito ang nakasulat. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ganang natin. 130. Sa Luz ang 136 at versikulo 14 ba o 13? 13 po. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan, sa kanya na tinabunan niya si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula. Mali pa ang Ten Commandments eh. Bakit? Si Paraon sa Ten Commandments, di naman kasamang natabunan eh. Sa Biblia, natabunan pati si Paraon eh. Oo. Pati lahat ng kabayo niya, pati ang kanyang, walang natira kahit isa eh, walang nakabalik. Basahin natin, 106:11. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Walang nalabi sa lahat ng humabol. Pati kabayo. Yon. Kaya namatay pa rin pati ang kabayo niya. Ultimately, hindi lang sa parang. Namatay ang kabayo niya, kakangahangan pang kamatay. Sa dagat namatay. Kaya mo, walang point para ako yung magbilda sa Biblia, kapatid na yun. Kasi ganito, no? Kung minsan, inilalagay lang natin yung impossibility dahil hindi natin naiintindihan. Pero if you are going to consider so many things, the scientific way of analyzing the Bible, the possibility and the impossibility, at saka yung reality, pag-uugnay-ugnayan natin, we can arrive into a very safe conclusion. Gaya nung sinabi doon sa aklat ng Deuteronomio na nung umalis ang Israel sa Egypto, 40 taon sila naglakbay sa ilang. Sa panahon na yon, hindi na luma ang kanilang mga kasuotan at ang kanilang mga panyapak ng paa. Sabi sa Biblia. Nung mabasa ito nung asawa ni Almeida, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord! What a great miracle! Biro mo niya ang damit nila, suot-suot nila, 40 taon, hindi naluluma. Sabi ko, may diferensya itong babaeng ito. Sabi ko, biro mo, 40 taon ka sa Egypto, umalis ka sa Egypto, baby. Nung yung suot mo, 40 taon, hindi naluluma, suot-suot mo, hindi mo inuubad. Ganun yun. 40 taon, 1 linggo lang ang damit ko, ayoko nang isuot eh. Ako kasi matanda na, kung maligo ako minsan, 2 beses na lang, 3 beses 1 linggo, hindi na araw. Alam mo kasi rito sa lugar ko, laging malamig. Baka ako'y mapulmonya. Kaya minsan-minsan na lang kumaligo, 2 beses, 3 beses 1 linggo. Pero pag yung damit ko, 2 araw na, ayoko nang isuot eh. Kaya ba, interpretasyon ng asawa ni Almeida, 40 taon daw, suot-suot yung damit, hindi naluluma. Abay, kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng magsuot ng damit 40 taon, hindi maluluma. At pagkatapos mamamaho ka ron, tababaho ng Israelita. Pag-uusapan natin, yung interpretasyon ni Almeida, kay babaho, kay papanghi, dahil hindi na inubad eh, dahil hindi naluluma eh. Gano'n ang ibig nila sabihin eh. Mali yun. Mali yun. Basahin natin ang 29:5 ng Deuteronomy. At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi na luma sa inyo, at ang inyong panyapak ay hindi na luma sa iyong paa. Loy, Hindi kayo kumain ng tinapay, uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. ayun. Hindi kayo kumain ng tinapay, hindi kayo uminom ng alak na nakakalasing,
para makilala ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, kung gaano siya makapangyarihan, hindi na luma ang damit nyo sa inyo, at ang inyong mga pangyapa. Abay, nung basahin nung alagad ni Almeida, kasi puro kasi milagro sa kanila eh. Jesus Miracle Crusade yun eh. Kaya, nung punahin ko yan, malika ko yan, hindi totoo. Sasabihin mo na, hindi na nila hinubad yung damit nila 40 taon. Eh, paano kung ikaw ay bata pa, nung umalis ka sa Egypto, eh, yung damit mo rin eh, lumaki rin nakapagaya mo, ang 40 taon, eh, malaking katarantaduhan yun. Sabi ko, ang kahulugan nung hindi na luma yung damit nila, no, sa kanila, hindi na luma. Marami kasi silang daladala, ang dahil nilang dala. Hindi naman nila nakurakot, kundi talaga sa takot ng mga Egyptyo, binigay sa kanilang napakaraing bagay. Basahin natin sa isang talata. Sa takot ng mga Egyptyo, 12:33 ng Exodus. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan, na madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kani-kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pa't ibinigay sa kanila, anumang hingin nila, at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Nakuha lahat yung mga damit, mga pagkaray-raying dala-dala. Kumbaga, parang nanlut eh, no? Dala-dala ngayon. Eh, ikaw ngayon, naglalakbay ka sa ilang, eh, katakot-takot ang dala mong damit. Maluluma ba yung damit mo sa katawan? Siyempre, pag maluluma na, alisin ko, meron naman akong pampalit eh. Hindi ibig sabihin nun, yung damit mo nung umalis ka 12 years old, eh 52 anyos ka na, yun pa rin ang suot mo. Mamamaho ka noon. Ganun ang pag-unawa sa Biblia, kapatid. Sana naunawaan. Thank you to, Brother Eli. Unawang-unawa ko na po. May God bless you, may God bless you. Okay, mga ka-U3. Dyan po na tatapos ang ating dalawa pong feature ng mga artista. Actually, matagal na po ito na video request po sa atin, no? Dahil if you remember, I was able to discuss some of these. I think yung tayo po ay nagbigay ng reaction sa tribute yata kay Brother Eli na video. Doon nga natanong ko yung mga sino-sino pa yung mga artista na kaanib nga ng MCGI. Although gusto ko lang po ibigay yung input ko doon sa yung mga damit nga po na, for example, baby. So, ibig sabihin hanggang 40 years old siya, ganun pa rin yung size ng damit niya, hindi na luma. Naalala ko tuloy yung kay Hulk, no, kung saan, nung siya ay tao pa lamang, yung kanyang short siguro, very expandable, hindi nasisira. Ganong material po siguro. But anyway, gusto ko din pong sabihin dito po sa second na pagtatanong nga ni John Regala na Brother Eli was able to sift through ano talaga yung pinupunto o possible na ideya ni John bakit niya tinanong. Kasi kung iisipin natin, kung yung question na is about lamang sa mga kabayo, parang mababaw na tanong. Ano, posibleng mababaw o very trivial, hindi na significant yun. Pero nakita ni Brother Eli, in fact, nasabi ko nga kanina, and as we played the video na sinabi nga ni Brother Eli na posible na contradiction, no? Yung reason, yung pag-aalinlangan nga ni John Regala sa kanyang pagtatanong. Kasi nga naman, no, kung sinabing namatay lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, eh bakit nabuhay pa yung mga kabayo? Lahat-lahat ng kabayo na nagamit pa nila in chasing after the Israelites. Pero sabi nga ni Brother Eli, yung mga nasa parang, actually nandun naman sa sitas mismo na nasa parang, yung nga naka-experience ng pestilence. But gusto ko rin pong ma-mention, after na sinagot ni Brother Eli, tinuloy pa ni Brother Eli yan sa mga eldest. At very new information po yung sa akin, sinabi ni Brother Eli na actually yung mga eldest na child, equivalent yan sa kalakasan. So nung nawala na yung kalakasan ng paraon, nawala kasi na, namatay kasi yung kanyang eldest son. Actually yun yung last nga na trigger na kung saan finally nag-surrender na, no? At yun nga, pinalaya na yung mga Israelita sa pagiging mga alipin ng mga Ehipsyo. And syempre, na-mention din ni Brother Eli yung movie na Ten Commandments. Sa first part naman, syempre, nagbigay din tayo ng reaction sa pagtatanong ni Bayani Agbayani patungkol naman sa problema. Ano? And sa pagsagot ni Brother Eli, he was able to show
show yung purpose kung bakit nga tayo nagkakaroon ng mga problema. For God to show that He is all-powerful, He's a God of justice. At syempre, para sa akin yung most important point na ang pagbabalanse ay mangyayari sa paghukom sa darating na panahon. So mga kayuti, anong masasabi niyo sa episode natin? Syempre, ang iba magsasabi na naman na bitin. But anyway, ano pong masasabi niyo? Comment down below lahat po ng mga mensahe ninyo mga kayuti. I'm pong binabasa. And if you like these kinds of videos, you know what to do. Click subscribe kung ikaw ay baguhan. Please, you can watch this video here. Kung ayaw mo ng video na ito na naman yung ating playlist. Maganda rin po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.